Kaninong paniniwala o argumento kayo papanig dito po sa ating mga pag-uusapan mga tol? Partikular dito kina dating Secretary Ronald Llamas at sa mga senador na sina Robin Padilla at Alan Peter Cayetano. Binanatan kasi nito pong si Llamas ang dalawa. Kaugnay po ng mga pahayag nito kamakailan sa impeachment trial nitong si Sara Duterte na mistulang iniisa-isa daw sila sa minority. Alam niyo itong mga sinasabi ng mga senador sa minority na sina Robin Padilla, Alan Peter Cayetano at saka si Pia Cayetano na wala pong kaugnayan sa trial ni Sara Duterte ay pang-delay lamang sa proseso. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, ang daming mga irrelevant na manifestation, no? Pero pilit nilang inuugnay kasi mukhang sila yung tatamaan eh. Katulad po ng issue na muli pong nabubuhay ngayon kaugnay ng 2019 SEA Games. Kaya inuunahan na kagad nitong tatlo na mga senador, uulitin ko, Robin, Pia at Alan, na porket daw sila ay senator judges, pinag-iinitan at iimbestigahan. Mamaya mapapakinggan po ninyo yung kabuang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na hindi po totoo ang mga sinasabi ng tatlo na ito. No? In fact, wala ngang kaugnayan yun sa pagiging senator judges nila. Basahin ko po, ito pong balita ng DCRH News. Sabi po dito, bumuelta si political analyst Ronald Llamas sa ilang senator judge na kasalukuyang may kinakaharap na issue matapos magpahayag ang mga ito ng kanilang saloobin sa impeachment trial last Wednesday. Ayon po dito kay Robin Padilla, hindi ko po alam kung ito ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagyat pong pagdating ng aming mga nasasabing galing sa ombudsman sa akin at kay Senator Alan Peter Cayetano. Sagutin natin ito muna bago natin puntahan yung pahayag ni Ronald Llamas. Yung nangyari kay Jinggoy Estrada at kay Rodante Marcoleta, produkto ito ng mga respective action nila na kinakitaan ng anomalya kaya naaakusahan sila. After all, yan naman ay nasa korte na at titingnan natin kung mapapatunayan bang sila ay may kasalanan dyan ng walang halong pag-aalinlangan. Si Jinggoy Estrada, kasong plunder. Si Rodante Marcoleta, ganun din, plunder. Paano ba nagsimula kay Jinggoy Estrada dahil sa budget insertion o pangungumisyon sa naging proyekto ng DPWH? Kay Senator Marcoleta ay pagtanggap naman ng donasyon na nagkakahalagang 75 million pesos. At sa iyo, partikular, at kay Alan Peter Cayetano, hindi naman kayo irereklamo sa ombudsman kung hindi nakita na meron kayong di umano'y partisipasyon sa pagkatakas nito pong si Senator Bato de la Rosa. O ito namang sinasabi ni Alan Peter Cayetano, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon. Wala rin po iyang katotohanan. Kasi ang daming mga vlogger na bumabanat sa administrasyong ito na hindi naman napagkakakasuhan. Di ba? Ang dami, napakaraming mga DDS content creators na hindi naman nasasampahan ng kaso. Mas marami yung hindi nasasampahan ng kaso kaysa nasampahan ng kaso. Kaya wag nilang palabasin na iniisa-isa kayo o ginigipit kayo. Kaya nagkaroon ng kaso yung mga vlogger na katulad ni Jeffrey Celis, Jay Sonsa, Banatbay at iba pa. Kasi sila mismo nagpahayag sa harapan ng publiko ng mga ipinagbabawal sa batas. Yung mga vlogger naman na DDS na hindi nagpahayag ng bawal sa batas, nananatili yung kanilang karapatan sa malayang pamamahayag. May kaso ba sila? Wala.
Ngayon, ito yung sagot sa inyo nitong si Ronald Llamas. Iniisa-isa raw sila. Sabi ni Ronald Llamas, patanong, Robin, kung hindi mo tinakas si Bato, wala kang kaso. Tama. Kitang-kita naman sa kumalat na CCTV na magkasama kayo nung umalis sa Senado. Tapos nung tinatanong ka pa nga sa programa ng 24 oras, ayaw mong sagutin si Mel Chanco, kinalaunan, inamin mo din na magkasama kayo. Marcoleta, kung hindi ka umamin sa publiko, hindi ka nakalaboso. Tama. O, babalikan natin siyempre yung pahayag ni Marcoleta. No? Kasi ang dami pa rin mga DDS na hindi naniniwala na sinabi ni Marcoleta ito, mga tol, na wala daw basihan. Ang problema kasi sa inyo, kung ano lamang yung pinanonood ninyo, ayaw nyo mag-isip, ayaw nyo humanap ng iba pang mga impormasyon na maaaring either sumuporta o magpa-sinungaling sa mga pinapanood o sinasabi ng mga napapanood ninyo. Ito, para sa kaalaman ninyong mga DDS, totoo na umamin si Rodante Marcoleta. Tampo nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Di ba? Diyan sa programa na yan, wala siyang binanggit na pangalan. Kaso lang naiipit siya. No? Kasi nung lumabas po yung balita, pumutok, hinihingan siya ng panig ng Billionaire News Channel in particular. Hanggang sa dumami na po yung mainstream media na humihingi ng panig niya. Kaya ang ginawa ni Marcoleta, isahan sa programa niyang Saganang Mamamayan, sinabi, at ito po yun. Pero wala pa siyang binanggit na pangalan dito. Kasi explanation pa lamang from public ang for the public ang hinahangad problema, dinaan sa tamang proseso. May reklamo na sa kanya ngayon sa COMELEC. Doon niya na binanggit yung mga kasamahan niya ngayon sa kulungan diyan sa Quezon City Jail na sina Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Biray. Kaya wag niyong palabasin mga DDS na gawa-gawa lamang yung reklamo kay Marcoleta. Ayon pa kay Ronald Llamas, Alan Peter, kung naipaliwanag mo bakit kailangan ng tao ng 55 million pesos na cauldron, hindi ka sana ginigisa sa sarili mong kaldero. Yan na ngayon papasok. Itong mainit na issue sa pagitan ngayon ng magkapatid na Cayetano at ng NBI, partikular kay Director Melvin Matibag. Binabanatan ng magkapatid sa kanilang pagganap bilang senator judge ang isang potensyal na testigo sa impeachment laban kay Sara Duterte. Walang iba kung hindi si NBI Director Melvin Matibag. Ngayon, sino ngayon ang nananakot? Sino ngayon ang nagbabanta? Si Director Matibag ba? O kayo na magkapatid? Even itong si Robin Padilla kay Director Matibag. Kasi sinasabi ni Director Matibag, at narinig din naman natin yon sa magkapatid, na parang gusto nyong i-contempt, if ever, itong si Director Matibag. Sa pagpapaliwanag ni Director Matibag, wala siyang nakikita. Nakadahilanan para makontempt siya ng impeachment court. Balikan muna natin. Ano na ba ang sitwasyon ngayon diyan sa cauldron na yan? Yung sinasabing 50 million pesos ang ginastos ng ating gobyerno. Pakinggan po natin ito pong special report ng News 5 correspondent. Magandang hapon mga kapatid, Ian Suyo po para sa News 5 Now at nandito tayo ngayon sa Capas Tarlac, particularly sa New Clark City Stadium kung saan maalala ninyo ito yung naging isa sa major venues ng i-host ng ating bansa ang 2019 Southeast Asian Games. At ito mismo sa likuran ko, makikita ninyo, malaki nakalagay. 2019 SEA Games. At matapos nga ang halos 7 taon, balikan natin kung kamusta na ba yung lagay ng mga pasilidad dito sa buong compound ng New Clark City. So,
isa sa maalala natin, no? Noong 2019, bago magkaroon ng pandemya, naging overall champion tayo nitong biennial tournament na ito. Kung saan nga, iba't ibang bansa mula sa Southeast Asia ang kalahok. Overall champion tayo with more than 120 gold medals na naiuwi para sa sambayanan. Pero sa kabila niyan, nagkaroon din ng mga kontrobersya, yung hosting mismo ng naturang event. At isa sa pinaka-kinriticize noong panahon na yun, itong cauldron na ito. Lapit tayo, mga kaibigan. So kung maalala din natin, naging issue din dati, no, yung tungkol sa kikiam daw na umano'y pinapakain. At sa mga atleta, yung mga late na pagdating ng mga service buses, bukod dyan, yung logo din, naging issue rin yan. Pati yung panunuluyan ng mga ibang atleta. Pero ito, yung isa talaga sa pinakamabigat na naging issue na kinaharap ng organizers dati. Dahil umabot sa 50 million pesos umano ang nagastos para ipatayo ang cauldron o kaldero na ito. Ito yung ginamit, ano, kung saan nag-deliver yan ng opening throughout the tournament. Mga kapatid, itong cauldron na ito ay may kabuuang height na mahigit 12 meters or 41 feet. At ang inabot sa construction niyan, ayon sa ating research or pagtataya, from 32 million pesos hanggang 50 million pesos. Tama mga kapatid, 50. Ganyan kalaki yung nagastos para sa cauldron na ito. Pero makalipas ang ilang taon, ano na nga ba ang naging silbi niyan? Tignan natin yung loob. So, gawa siya sa bakal. May mga wire siya. Pero, dito sa loob, makikita ninyo na tila putol-putol na yung mga kable. At tila hindi na rin siya napapailawan. So, mainly yung mga nagpupunta raw dito, nagpapapicture pa rin. Pero, hindi na siya nagagamit or hindi na talaga siya napapakinabangan. Muli na namang umusok ang issue na ito matapos nga yung naging pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Agad namang rumisponde dyan, no? Sumagot ka agad dyan, ano? Si Senator Judge Alan Peter Cayetano na siyang presidente o tagapamahala ng Philippine Sea Games Organizing Committee o FISGOC noong 2019 din mismo. Bukod dito sa cauldron na ito, mga kapatid, pinuntahan din natin yung iba't ibang mga pasilidad dito sa paligid ng compound. Kabilang na nga, itong nakikita ninyo sa akin likuran, itong malawak na ito. Ito yung mismong stadium kung saan nga nandyan yung football field and oval nila. At nakita nga natin yung mga miyembro ng National Academy of Sports na regularly nagta-training dito. May mga weights room na everyone can use at maayos yung mga gamit doon, yung mga kagamitan doon. Bukod dyan, may mga collegiate leagues kagaya ng NCAA at ng UAAP na regularly rin na nagsasagawa ng kanilang mga competition dyan. Even yung PATAFA, Philippine Athletics Track and Field Association, ay kamakailan lang nagsagawa rin ng kanilang National Open dito sa lugar na ito. Kaya't maayos yung pasilidad na maintain regularly. At yung kalidad ay maayos din. Bukod dyan, isa rin pinuntahan natin yung aquatic center sa kabila naman, ano, kung saan nakita rin natin na marami pa rin mga trainees doon. Maraming mga atleta ang mayat maya na nagte-training doon at napapanatili yung kaayusan doon sa lugar. Kaya mga kapatid, kung gusto nyo pa po ng karagdagang mga update, may kinalaman sa status ng lugar na ito, manatili pong nakatutok sa aming mga social media pages, pati na rin po sa aming mga live. Ayan, pakinggan po natin mula po sa reporter ng News 5. Nagagamit naman yung facility. No? Kaya ang presumption dito, kung wala kang kasalanan, Alan Peter Cayetano, kayo magalit. Meron lamang reklamo sa NBI at pwede rin namang gawin ng NBI motu proprio ayon sa kanilang mandato na imbestigahan yan dahil may mga issue nga na sinasabing mayroong korupsyon. No? At dahil dyan, nagre-react itong si Alan Peter Cayetano every now and then. Kahapon, nag-live pa siya. At pasensya na kayo, maiksi lang naman ito, tiyagain natin ng bahagya. Ano ba yung mga sinabi dito nitong si Alan Peter Cayetano? Sa balita po ng Bombo Radio Philippines na hango sa Facebook Live ng isang vlogger na si Alan Peter Cayetano, ay hindi po, ng senator na si Alan Peter Cayetano, panoorin, suportado umano ni Senator Alan Peter Cayetano ang nakatakdang investigasyon sa umano yung mga hinihinalang irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Hamon ni Cayetano sa National Bureau of Investigation at Department of Justice, ibigay nyo ang lahat at imbestigahan ang naturang issue. Basta't hayaan din anya silang imbestigahan ang mga irregularidad sa flood control.
Ngayon, merong kondisyon, no? Imbestigahan lahat. Mamaya babasahin ko sa inyo yung panig o opinion ni abogada ng bayan tungkol po dito. Unahin lang muna natin to, mga tol. Praise God. Opportunity mga musta. Quiet lang po kayo. Pagka nagsasalita ng praise God si Alan Peter Cayetano, parang hirap akong paniwalaan eh. Anyway, Atin-atin. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ, at sa Malacanang. Tayo lang ha. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI, at sa Malacanang. Di kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. mamaya may sagot din ng Malacanang. Ipaparinig ko po sa inyo yung balita. Pero alam niyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng Hindi ko magawang mag-amen eh. ewan ko ba mga tol, pagka si Alan Peter Cayetano na ang nagsasalita tungkol sa salita ng Diyos, parang ang hirap pong unawain eh. No? Although alam ko naman yung sinasabi niya dahil ako naman yung nakapagbasa ng Biblia. Munti ka nga ako maging pastor noong early o late 90s eh. No? Batang-bata ako, yung kaibigan ko naging pastor, dapat dalawa kami eh. Ang hirap paniwalaan. Lalong-lalo na pag nakikita ko itong nananalangin tapos nakaluhod. No? Nung opening prayer ng Day 6 ng impeachment trial ni Sara Duterte, nakaluhod siya tapos nakaganon. No? Which is normal naman yon sa mga mananampalataya. No? Kasi lang pag kasi Alan Peter Cayetano ang nakikita ko, parang ang hirap paniwalaan eh. Yun naman ay opinion ko lang. Ewan ko kung ano masasabi niyo tungkol sa mga ganong aksyon nitong si Alan Peter Cayetano, saka yung mga sinasabi niya tungkol sa salita po ng ating Diyos. ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng gusto at bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Merong sagot dyan si Senator Judge Erwin Tulfo eh, kasi siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Huwag atat. Pero hindi na natin tatalakayin. Pero ang punto lang mga tol, miyembro ka ng Blue Ribbon Committee, mag-participate ka pagka nag-iimbestiga ng muli dyan. Ngayon, mag-focus muna kayo sa pagiging senator judge. Porket nadadamay ka ngayon sa kontrobersiya, i-divert mo ang attention na naman ng public. Hindi naman nawawala yung issue sa flood control project. No? Nagpapatuloy ito at kaliwat kanan na nga ang mga napagkakasuhan. At baka ikaw soon makasuhan din kung may kasalanan ka. Pero kung wala kang kasalanan, Alan Peter Cayetano, huwag kang mag-alala. Ngayon, basahin natin yung opinion dyan ni abogada ng bayan. Kasi parang kailangan may kondisyon pa para sa investigasyon. Hindi yun tama. Imbestigahan ninyo ang SEA Games, imbestigahan naman namin ang flood control deal. Hashtag Alan Peter Cayetano said in his live, ayon kay abogada ng bayan. Sabi niya, ang una kong naisip ay, the last time na may humamon, tinuluyan. This is just based on my personal observation. No? Sino ba yung mga humamon? Si Rodante Marcoleta ba, hinamon ng gobyernong kasuhan siya? Natuluyan. No? Sino pa ba yung iba? Hindi ko kasi maalala yung mga hamon-hamon. Basta ako, nagre-react lamang doon sa mga balita na may issue, tapos eventually, kinasuhan. Paalala nyo nga sa akin mga tol, kung sino yung maaaring tinutukoy dito nitong si abogada ng bayan.
yung kanyang naisip na may umamon tapos tinuluyan, no? Oh. Pero sana nga imbestigahan pareho. Yun ang pinakapunto dito eh. Pag may anomalya, imbestigahan kahit wala ng deal. Hindi ako updated tungkol sa issue ng 2019 SEA Games, kaya wala muna siyang masasabi dyan ayon kay Abogada ng Bayan. Hayaan natin gawin ng NBI at DOJ ang trabaho nila at hintayin lumabas ang ebidensya. Maraming ang humamon pala, no? Yan, binabanggit nyo na. Si Mike Defensor, si Digong, si Bato, salamat sa pagpapaalala. Pero bilang isang ordinaryong Pilipino na nagmamasid lang din sa mga nangyayari sa Gedli, ayos si Atty. Nakikigedli na, may isang bagay akong napansin. Kung may alegasyon sa SEA Games, dapat imbestigahan. Tama, di ba? At tama rin itong mga sasabihin niya. Kung may alegasyon sa flood control projects, dapat ding imbestigahan. Hindi dapat nakadepende ang isang investigasyon sa isa pa. No? Pagka hindi na imbestigahan, wag iimbestigahan yung isa. Pag na-imbestigahan yung isa, imbestigahan yung isa. Hindi dapat ganun. Imbestigahan lahat basta may anomalya. Ang pananagutan sa gobyerno ay hindi barter system. Ayon pa kay Abogada ng Bayan, ang gusto lang naman ng mga Pilipino ay simple. Kung may nagkasala, panagutin. Kung wala, linisin ang pangalan. Papabor nga sa ito, Alan Peter Cayetano. Kasi maraming mga issue na sinasabi na kaya ka lamang daw hindi na imbestigahan dahil nilinis ka na agad ni Rodrigo Duterte. Kung yun ang magiging batayan, may isyung nakahang, di ba? Kung matatapos ng NBI ang investigasyon, tapos lalabas na wala ka pa namang kasalanan, di papabor sa ito, malilinis ka, wala naman palang kasalanan si Alan Peter Cayetano ayon sa NBI investigation. Ayaw mo ba nun, Alan Peter Cayetano? At kung may pondong nawawala sa SEA Games man o flood control, hanapin ang katotohanan. No? Hindi dapat namimili ang hustisya at lalong hindi dapat namimili ang pananagutan. Agree tayo sa sinasabi dito ni Abogada ng Bayan. No? Ganun lang kasimple 'yon. No, papanagutin kung may kasalanan, ipawalang sala kung wala pong nagawang mali. Yung mga nakasuhan na, linisin naman at wag nang kasuhan pa sa korte kung wala naman talagang basihan. Ngayon, dahil po sa mga sinasabi nitong si Alan Peter Cayetano na maskulado, no? Nagpapahaba ng balbas. Pero mukhang nagpakulay siya ng bigodet balbas, Namumuti na ito nung nakaraang mga araw, Ngayon, no, kulay itim na, nagpakulay. Talagang lalaking-lalaki ang datingan ni Alan Peter Cayetano. Dapat yung boses mo, medyo mas palakihin mo pa, Alan Peter Cayetano, para masculine talaga ang datingan. At hindi ka nasasabihan ni Ramon Tulfo na bading. Kasi si Ramon Tulfo, malupit din po magsalita. No? Sinasabihang bading ito si Alan Peter Cayetano, hindi naman ako naniniwala doon. No? May asawa Kayo, naniniwala ba kayong bading si Alan Peter Cayetano, mga tol? Ha? Ako, to be honest with you, hindi ako naniniwalang bading ito. Ewan ko si Seven Samurai kung nandito. Kung naniniwala siya. Ngayon, may sagot po dyan, syempre, ang Malacanang. Pakinggan po natin ang balita. Hindi raw dapat masinda kung walang kasalanan. Yan ang banat ng palasyo sa pag-alba ni Senator Alan Peter Cayetano sa pag-anunsyo ng NBI na iniimbestigahan nila ang anomalya umano sa 2019 Southeast Asian Games. Sabi naman ni Senator Cayetano, payag siya na imbestigahan yan. Pero iimbestigahan din daw nila sa minority ang flood control scam. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi panggigipit kundi mandato ang ginagawa ng NBI. Naunang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may mga lumabas na dokumento kaugnay sa kakulangan ng public bidding at unliquidated funds sa mga proyekto ng SEA Games. Chairman po ng organizing committee nito, si Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin ang sinabi ng palasyo. Hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na
kayo ba'y guilty? So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga. Sa Facebook Live naman ni Senator Anan Cayetano, suportado niya raw ang 100% tama yung sinabi ni Yussi Claire. Kung wala kang kasalanan, at merong investigasyon na isinasagawa ang gobyerno, huwag kang mag-alala. Higit sa lahat, huwag kang magagalit. No? After all, di ka nga pinapangalanan eh. Ikaw lang yung pumipiyok sa kayong kapatid mo. Piyok kayo ng piyok, hindi naman kayo pinangalanan ni NBI Director Melvin Matibag. Dahil maingay na kayo, eto ngayon, nagiging highlight kayo sa kaliwat kanang pinag-uusapan ng publiko. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong kabuuan ng pahayag ni Director Melvin Matibag. Narinig ko na naman yung Marites pangalan ng babae yan Parang Petra no? So anyway, allegation na parang nananakot ba yung sinasabi mo? Alam nyo, mandato ng NBI yung yung mag-imbestiga. So kung may pumasok sa atin dito na mag-imbestiga tayo, gagawin natin. Ilang bagay yan nasa mandate natin yan sa Republic Act 10867. By mutuo proprio, pwede yan, or upon a complaint, or upon direction from DOJ or Ombudsman, gagawin natin yan. Sa pagkakataong ito, may mga pumasok sa ating ebidensya at patuturing na rin nating reklamo sapagkat marami nagsasabi na yung PhilCoc hindi na subject sa auditing and liquidation proceedings. Ang kumalala nyo, wala naman akong binanggit na pangalan kung ano yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang, yung PhilCoc, kailangan imbestigan. Kaya nagulat. Nako, sana hindi totoo yan, ano? Sabi ni Tito Waldo, Tol, ingat, may balita. Narinig ko kay Takeru, si Mima Alicia, binaril daw sa ulo sa Caloocan. Nako, sana hindi po totoo yan. Sandali nga mga tol, i-check nga natin yung Facebook ni yung channel. Salamat sa pag-aalala tol, ano? Alam niyo ang mga pagpaslang usually nagsisimula yan sa death threat, no? Sa death threat. Bihira naman yung antimano pinapatay eh. To be honest with you, may mga nagte-threat sa akin sa mga comment sections lang. Pero wala akong nare-receive na in person, no? O sa mga messages mismo na seryosong death threat. Pero nag-iingat din naman ako. Saka hindi naman ako natatakot mamatay, no? Ang inaalala ko lamang ngayon, syempre, pagka nawala tayo, pag nawala ako, paano yung pamilya ko? Tingnan niya natin, kamustahin natin si Mima Alicia. Hindi kasi dati nakapag-chat kami sa Messenger, may konting kwentuhan lang, tapos matagal na, taon na rin ang nakalipas. Hindi naman siguro, tol, Tito Waldo. Kailan mo na katatapos lang na vlog? Ito, mayroon pang vlog si Mima Alicia 9 hours ago. No? Tapos, puntahan natin ang channel ni Takeru. Takeru Miyamoto. No? Kasi, nakakalungkot naman kung may ganitong balita. Sana maayos ang kalagayan ni Mima Alicia. Katatapos lang na vlog. Ito nga, binlag nga ni ni Takeru, mga tol. Nagsimula si Mima sa pagbablog. Dahil sa akin pala, no? Umiiyak si Takeru. Mukhang seryoso ito, mga tol, no? Pala nagsimula mag-vlog si Mima dahil sa akin, ako nagturo sa kanya. Ito, pinapanood po natin yung vlog ni Takeru.
Umiiyak si Takero. Ako pala nagturo sa kanya kung bakit Oh, nakalulungkot tong balita na ito mga tol kasi alam niyo dapat sa politika kaso lang ganun talaga no. Matapang kasi masyado si Mima Alicia. Kung papansinin niyo yung pagbablog niya mga tol, para siyang walang kinakatakutan. No? Ikumpara niya yung pagbablog niya sa aming mga content creator na political ang tinatapik. Grabe magsalita si Mima Alicia. Kaya nakalulungkot po itong balita na ito pero talakayin natin yan sa ibang pagkakataon ano. Salamat sa impormasyon at ako'y nalulungkot sapagkat wala sanang vlogger ang pinapatay, no? Katulad din ng mga journalist, dapat walang puwang sa isang demokrasyang bansa ang mga nagsasalita ay pinapatay. Sana maaresto ng ating kapulisan kung sino man yung pumaslang kay Mima Alicia. Kung totoo, sana hindi totoo eh. Pero sabi nyo totoo eh. Umiiyak nga si Takeru Miyamoto mga tol, no? I'm still hoping na sana hindi totoo na wala na si Mima Alicia. Ilang beses kami nagkita ni Mima, parang 2 beses yata. During ng pangangampanya ni Secretary Benhur Abalos nang siya'y kumandidato sa pagkasenadoro. Tapos, doon lang yata, no? Sa mga eksena sa pangangampanya. 2 beses ko lang siya na-meet. Nakalulungkot ito, mga tol. Sobra akong nalulungkot dito sa nangyari. Pero sana talaga, ma-resolve ito ng ating kapulisan. No? Ako'y naniniwala na hindi papalaon maaaresto kung sino man ang gumawa nito kay Mima Alicia at sana matukoy kung ano yung motibo, kung ano yung tunay na dahilan bakit siya binaril. No? Yan, umiyak si Takeru Miyamoto. Actually kasi di na ako nakakapanood sa kanila eh. Hindi ko na alam kung ano yung ways nila sa pagbablog lately. Pero sige, pag-usapan natin yan sa ibang pagkakataon, tuloy po tayo dito sa pinapakinggan natin si Director Melvin Matibag. Takot na nagkaroon ng reaksyon na gano'n. Sir, sundutin ko yung Sir Jan. Senator Pia Cayetano, hold your spot. Medyo kahapon nagpa-practice pa ako ng firing eh, no? Ito nga yung naging performance ko, tagal mga tol sa totoo lang. Napakatagal ko nang hindi pumuputok. Tingnan nyo ito. No? Napakahalaga talaga na mag-practice ako ulit. Tingnan nyo yung tama ko. Ang lalayo na sa alpha. Oh. Ang lalayo na sa alpha. Pero ang problema kasi kahapon, nung nag-practice ako ulit sa shooting, hindi man lang ako nag-dry fire, hindi man lang ako nag-dry, kasi mahalaga yun eh, yung dry fire. Mahalaga na nakukondisyon muna yung mga muscle mo. Kaya pagputok ko ng gano'n, antimano, pagsalang ko sa firing range, lagay mo sa malayo. O, insert magazine na yung nagpapa-assist ako. Tapos, antimano, putok ko na eh, sunod-sunod na eh. More than 10 years. No? Kaso lang mga tol, pag pinagplanuhan ka, kahit gaano ka kagaling, kadalasan, matatapos ka. Yun ang mahirap. Hindi natin alam kung si Mia Alicia ay naka-receive ba ng death threat before that or biglaan na lamang. Hindi pa natin alam kung ano yung circumstansya mga tol. Kaya wag muna tayo mag-speculate dyan. Pero tingnan natin kung ano yung kabuuan ng balita. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Possibly contemptible. Your reaction? Hindi ko alam ba't saan manggagaling yung iko-contempt tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, it is our mandate. Ibig sabihin ba nito kung tayo'y nahaharap sa isang proceedings,
hindi na nahihinto na yung ating mandato. At unang-una, hindi naman tayo ang akusado doon sa proceedings na yon. Yung proceedings na yan ay ako ay tatayo lamang testigo. At based on the pre-trial order, ako ay testigo not only for the prosecution but also for the defense. So hindi ko po alam saan nanggagaling yung sinabi na tayo ay nananakot or kung ano pa man. Pero sir, meron kayo isa pong sinasabi bakit hindi na lang daw po investigahan pa yung limit kailangan i-announce. Ano daw po bang? May nagtanong po tinanong sa akin, so kailangan ko pong sagutin dahil kung hindi naman natin sasabihin, ang publiko sasabihin, tinatago natin yung mga investigasyon, ano po. So kailangan po nating ipaalam. Just like any other investigation na dapat at gustong malaman ng tao, may public interest. Oy, tangang DDS. Anong pinagsasabi mong nagyayabang ako sa baril? Kailanman hindi ko pinagyabang ang baril. Sinabi ko lamang ang katotohanan na nag-practice ako kahapon. Ang dami-daming mga nagpapakita ng baril sa social media. Partikular sina Duterte. 'Di ba? Si Rodrigo Duterte nga, may paganong-ganong pa ng baril niya. Si Bato de la Rosa. Sila yung sabihan mo, tanga. No, naturingang nanonood ka, napakatanga mo talaga. Salamat sa mga nagsasabing mag-ingat tayo. No? Yan yung pinaghandaan ko, mga tol. To be honest with you, ang buhay ko worth how much? 7 million. Ang buhay ko 7 million ang halaga. Kung hindi ako nagkakamali sa computation. 7 to 8 million. Pag ako, wag naman sana, malasin, patayin sa labas, ang pamilya ko may matatanggap around 7 to 8 million pesos. Napakarami kong insurance na kinuha. Meron akong insurance sa UK ProLife, meron sa BPI AIA, meron sa Kaiser, syempre meron sa SSS, no? Meron sa BDO, meron sa Metrobank. Kaya sa mga kaibigan natin na from time to time nahihiraman ko dahil doon. Kinakapos ako dahil pinaghahandaan ko yung mga ganyang bagay. Hindi ako natatakot mamatay. Wag nyo akong tinatakot-takot dito, mga DDS. Anytime I can go. Hindi ako natatakot mamatay. Ang pinaghahandaan ko, kung sakaling mangyari yan, dapat ang pamilya ko secured. Pero so far, wala naman akong seryosong kaaway. Ako, naniniwala ako na ang ginagawa ko dito, tama. No? Ngayon, kung dahil sa mga reaksyon ko sa mga balita na makatotohanan naman, papatayin tayo, wala tayong magagawa dyan. No? Malamang kabayaran yon sa mga nagawa kong kasalanan kinalaunan. Di ba? Sa mga nagawa kong kasalanan noon at kinalaunan, ganyan na mangyari sa akin, yun ang kapalaran eh. No? Nakalulungkot nga dito kay Mima Alicia. Baka hindi naman ganun kaslaki ang kasalanan nito sa buhay tapos ganyan pa nangyari sa kanya. Diba? Kaya kayong mga tatanga-tangang DDS, huwag kayong mag-isip kriminal. No? Baka nga kayong mga nanonood dito, di pa kayo nakapatay ng tao. Tapos kung makapagsalita kayo, akala nyo nakapatay na kayo ng tao. Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Yes, kailangan nating sabihin sa tao. Marami po tayong iniimbestigahan na imbued with a huge public interest. Matagal na nga po ito'y katanungan. Katunayan, this is a subject of a Blue Ribbon investigation by Senator Dick Gordon. Siya yung namumuno noon. Na ito'y nahinto. Hindi nagkaroon ng Blue Ribbon Committee report. So, siguro may interest yung publiko kaya may nagtatanong sa atin. Ano po? So, kung may gano'n na pananawin sa Senator Judge, are you ready, sir, to face that possibility ang contempt bilang kayo ay harap na extreme ng testimony? Well, ano po ba yung... Ano kaya ang mangyayari? Iko-contempt nila NBI director dahil lamang nasasaling ang ego nila? Tingnan natin kung kayang gawin yan ng dalawang magkapatid na to, na Cayetano at perhaps si Robin Padilla. Pero tandaan natin mga tol, napakasimple lang naman ng mathematics yan. Para makontempt, itong si NBI Director Melvin Matibag, pagbobotohan niya ng impeachment court. Collegial yan No? Ibig sabihin, hindi isa. Kung hindi, marami sila. 24 nga sila dapat Ngayon, sa mga simpleng botohan na ganyan,
kakailanganin ng majority. Lately, 19 yata ang umattend, minsan 21, tapos may 18. O depende. Kung sa araw na yon, tingin nila, iko-contempt nila si Director Matibag at ang present ay 21, dapat makakuha ng 11 boto para i-contempt itong si Matibag. Mukhang hindi yung kayang gawin ng minority. 13 ang majority dyan. Tingin ko yung 13 miyembro ng majority hindi papayag na i-contempt itong si Director Matibag. Yung mga rason sa contempt, dalawang bagay yan, direct saka indirect. Wala naman po akong ginagawa yatang paglabag. At again, ulitin ko, lubos po ang paggalang natin sa Senate Impeachment Court, including its members. Ano po. Sa totoo, nakapagtaka dyan, yung pong mga judges natin, they have to exhibit the impartiality, yung pong called neutrality and impartiality of a judge. Dahil wala pa naman po, naglalabas pala ng ebidensya eh. Mas nakakatakot nga po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Pero again, ulitin ko, tayo po ay kinuha based on the pre-trial order na testigo para sa prosecution at sa depensa. Ano ibig sabihin mo nito? Ang atin pong ilalahad dyan kung ano ang naging pong findings po ng National Bureau of Investigation sa usapin po ng impeachment, particularly on the issue of great threat and inciting to sedition. Noong 2021, na-dismiss ng Ombudsman yung case against Vince Dizon, Secretary Vince Dizon, about the 2019 Southeast Asian projects. Ano po, will it affect this case? Well, magkaiba po yun. Alam ko po yan. Kaya nga nagulat ako na binabanggit yung pangalan ni Secretary Vince Dizon dito. Because I have a copy ng joint... Kaugnay niyan, ito po yun eh. Sa balita ng Abante, sabi po dito, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na ibinasura na noong 2021 ang reklamong isinampa laban kay Public Works Secretary Vince Dizon kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa pagtatayo ng sports facilities para sa 2019 Southeast Asian Games. Yan o. Malinis po si Secretary Vince Dizon dahil wala, binasura nga ng ombudsman yung reklamo sa kanya. Maliban na lamang kung may makikitang panibago ang NBI. At kung ganon, dapat harapin yon ni Secretary Vince Dizon. Pero so far, kung ano yung naging findings ng ombudsman nung mga panahong iyon, yun ang paniniwalaan ko. At dapat paniwalaan ng publiko so far. Again malinis si Secretary Vince Dizon dahil binasura yon yung reklamo sa kanya ng ombudsman noong 2021 pa. Balik tayo kay Director Melvin Matibag. Joint resolution na naimbestigahan na po dito yung allegation kay Secretary Vince Dizon kung siya dating BCDA na chairman. Ano po? So na-clear na po siya ng isang investigating body which is ang ombudsman. Kami naman po rito mag-iimbestiga rin and will do a referral. So fact-finding po yung gagawin natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung PSCOG na dahil hindi siya nasubmit sa audit. Ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin, this is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PSCOG which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po? Ito para foundation, para pang inano mo rito, yung sa Napolis doon, mga foundation yan. Ganyan po yan eh. Yun po yung ating iimbestigahan dyan. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation and audit. Ano po ba yung audit natin? Narinig natin yung mga binayad po sa mga officials, yung mga uniform na binili, yung pong pagkain na sinasabi dyan, chicken longganisa raw, tapos may allegation na kikiam. Magtatanong po tayo ng mga ganun. Alamin po natin yan. Kaya po tayo nagpapakfinding. Para sa akin nga, katunayan, hindi nga dapat na nagagalit yung mga malalagay sa investigasyon. Kasi fact-finding, this is the opportunity na ipaliwanag at masagot. At kaya natin pinapalam sa publiko dahil gusto natin ng publiko magkaroon ng kaalaman sa pangyayari para hindi nagkakaroon ng speculation at pagbibintang. Diba? Tama yung ginawa ng NBI dito na dapat malaman ng publiko yan. No, mahirap naman yung nag-iimbestiga sila.
Tapos bigla na lang malalaman natin may nakasuhan na. Tapos ang nakasuhan, politiko pala. Eh di lalabas pa na politika ang nangyari. Kaya yung sinasabi ng magkapatid na Alan Peter Cayetano, lalong-lalo na itong si Pia Cayetano, na hindi daw kailangang sabihin sa publiko. Si Alan nga yata nagsabi nun, na wag nang sabihin sa publiko, mag-imbestiga kung dapat mag-imbestiga. Hindi yun tama. Dapat kung may investigasyon na isinasagawa ang mga ahensya ng ating gobyerno, kaugnay ng di umano'y anomalya ng mga public official, malaman agad yan ng publiko para makatulong sa pagbibigay din ng impormasyon. Napakahalaga ng open sources of information no? Anyway, sa nangyari kay Mima Alicia, nakalulungkot. I am hoping na hindi sana totoo. Tumitingin ako sa mga balita, wala pa pong balita kaugnay nun. Pero sa nakita po natin vlog ni Takeru Miyamoto, mukhang totoo. Umiyak si Takeru Parang sinisisi niya pa ang kanyang sarili na siya ang nagturo kay Mima Alicia sa pagbablog. At yung pagbablog, di umano ang naging dahilan ng kanyang pagkawala. No? Sana hindi totoo. Sana hindi totoo. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at dito sa ating programa. Sa darating po na July 30, 2026, alas 8 po ng gabi, tayo po ay mamamahagi ng maliit na halaga lamang, 20,000 pesos. No? A total of 20,000 pesos giveaway, 500 pesos sa kada mananalo, 40 katao ang pipiliin po natin. Paano sumali? I-comment nyo po ang inyong tunay na pangalan dito sa link na ibababa ko. Yan po yung nakikita ninyo. I-comment po ninyo ang inyong tunay na pangalan para ma-like ko. Ibig sabihin, pag na-like ko, ay kasali na kayo. Huwag kayong magdodoble ng pangalan. Pwede kayong maglagay ng buong pangalan ng inyong pamilya. Pwede yun. No? Provided na dapat nandoon yung kapamilya ninyo kapag ka nanalo sa alas 8 ng gabi, July 30. Kasi hindi po kayo mananalo kung wala po kayo sa oras ng ating live stream. Kawawa naman po kasi yung mga sumusubaybay na nagbabaka sakaling manalo. At madadagdagan po yung ating ipapamahagi na o irarapol na t-shirt ni Top 1 dahil meron pong isang donor, inaalam ko pa kay Mrs. kung gusto niyang pangalanan siya, na nagbigay po ng 5 t-shirt mula po sa ibang bansa ito. No, nag-sponsor ng 5 t-shirt para po maipamahagi natin sa ating mga manonood. Salamat po sa inyo. Hindi ko pa kasi nakukonfirma kay Mrs. kung gusto bang pangalanan siya o hindi. Yung isa kasing donor, ayaw pong pangalanan. Yung isa naman, nag-super chat po dito. Tapos yung ikatlong donor, hindi ko pa alam ang sitwasyon. Sa mga gusto namang sumuporta kay Top 1 sa pamamagitan ng pagbili ng aming t-shirt, mag-comment lamang po kayo o rather, mag-message lamang po kayo dito po sa Top 1 Merch Facebook page. Yan po, Top 1 Merch Facebook page. Paki-screenshot nyo na lamang kung gusto nyo pong bumili at mag-message po kayo dyan, sasagutin po kayo ni Top 5. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.